Biglang pumasok sa isipan ko ang paghaharap namin ni Johan Lupert, ang bastos at babaerong lalaking nakilala ko 1 year ago. Pumikit ako para iwaksi sa isipan ko ang mga nakita ko sa loob ng opisina nito. Sa pagpikit ko, pumasok sa imahinasyon ko ang parte ng katawan nito na pinaglalaruan ng babae. Ilang beses na nga ba itong napanaginipan ko, ang mainit na eksenang nakita ko. Kahit ang itsura at haba ng pagkalalaki nito'y tandang-tanda ko. Humawa ako sa magkabila kong pisngi. Naginit ng gusto ang mukha ko sa pumapasok sa imahinasyon ko. "Amira!" Sigaw ni Aliana. Nagmulat ako ng mata at hinarap ito. "Bakit ka ba nakasigaw?" Nanunod yung tiningnan ako nito. Tinaasan ko ito ng kilay. "What? Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan." Tumayo si Aliana sa harapan ko at pinagmasdan ako mabuti. "May pahawak-hawak ka pa ng mukha dyan. Ano bang naiisip mo?" Humalukot-kip si Aliana habang naghihintay ng sagot ko. Hindi pa ako nababaliw para sabihin dito ang nasa isip ko. Tiyak na katakot-takot na panunukso ang gagawin nito sa akin. Wala. Naisip ko lang kung matatanggap ako sa trabaho na sinasabi mo bukas. Nagkunwari akong inaayos ang mesa na nasa harapan ko para hindi ko makita ang mapanood yung mata ni Aliana. Bakit namumuli ang pisngi mo? Hindi ako naniniwala na ang trabaho ang iniisip mo. Huwag mong sabihin na may naiwan kang boyfriend sa Cebu. Alam kong hindi niya ako titigilan hanggang hindi siya nasisiyahan sa sagot ko. Wala akong naiwan na boyfriend sa Cebu, kaya tumigil ka na dyan. Naiisip ko lang talaga ang trabaho na sinasabi mo. Pupuntahan ko pa rin na sinasabi mong interview, kahit ganitong itsura ko. Kailangan ko na talaga ng trabaho. Kunti na lang ang ipon ko. Kailangan ng pambayad ng upa at pambili ng gamot ni Lander. Nawala ang mapanood yung tingin ni Aliana at napalitan ng awa. Kung hindi ka naman matanggap bukas, pwede ka mag-apply sa restaurant na pinapasukan ko. Alam mo, bestie, yung malaking fake na nunal mo'y nakakadistract. Huwag mo na kayang ilagay iyan. Kailan ka pa nagpa-braces ng ngipin mo? Mukha ka ng lola na nerdy sa suot mong bulaklaki mahabang palda at yung malaking itim na salamin mo sa mata. Naging nerdy na nerd na hindi mo maintindihan kung matandang dalaga na galit sa modo ang disguise mo. Malakas na tumawa si Aliana. Kanina nung una niya akong makita na ganito ang itsura ko, hindi niya ako nakilala. Kaya nakatitiyak ako na hindi rin ako makikilala ni Ate Lara. Ang dati kong buhok na itim at tuwid na tuwid, pinakulot ko at pina-highlights ng dark brown. Sige, tumawa ka lang tumawa dyan. Mamaya, iba na ang lalabas sa'yo. Saka mukhang effective naman itong pagpapanggap ko na nerd. Hindi mo nga ako nakilala kanina eh. Tumigil ito sa pagtawa. Lumapit sa akin at hinawakan ng kamay ko. I am always by your side kahit na ano mangyari. Huwag mong kalimutan yan, BFF. At pag may nangbuli sa iyo dahil sa ganyang itsura mo, ituro mo lang sa akin ang masabunutan ko ng bonggang-bongga. Napangiti ako. Simula noon si Aliana ang takbuhan ko tuwing may problema ako. Sa kanya ko sinasabi ang lahat. Siya ang kaibigan na hindi ka iiwanan. Ang tapang mo talaga. Hindi ka tulad ko na iyakin at mahina. Nagpapakita ng konting tapang kahit sa totoo lang laga akong may takot. Ang payo ko lang BFF, pag nakapasok ka sa kumpanya, magpakita ka ng konting tapang. Huwag kang magpapabuli kahit kanino. Ang big boss, sa main branch lagi nananatili. Bihira siya magpunta sa amin kaya kung matatanggap ka, hindi tayo magkakasama sa isang building. Huwag ka ding bibigay sa charm niya. Kilalang babaero ang boss namin at sa isang ngiti lang, makalaglag panty na. Lahat ng mga kababaihan sa kumpanya namin hinahangaan siya na ikinaiinis ko ng gusto dahil lalo lang lumalaki ang ulo na lalaking iyon. But not me. Hindi ako tutulad sa mga babaeng iyon kaya ganun din ang gawin mo. Ngayon pa lang, binabalaan na kita na huwag kang mahuhulog sa kanya kung ayaw mong maging parang basura na itatapon niya pagsawa na. Katulad ng mga nangyari sa babae niya. Kaya nakakainis sa mga babae sa kumpanya. Kulang na lang magsitulo ang laway tuwing nakikita ang big boss. Ang alam ko, ang HR manager ang mag-i-interview sa iyo bukas. Magdasal ka na matanggap ka kahit ganyan ang itsura mo. Tinignan ni Aliana ang itsura ko at ngumisi siya. Kahit ako man ay nangangamba na hindi ako matanggap dahil sa itsura ko. In the corporate world, we need to dress up well, lalo na kung magiging assistant ng CEO dahil humaharap sa iba't ibang klase ng tao. I've been an assistant for many years ng bilyonaryong si Carlo Ortega, kaya marami akong alam sa pagiging assistant. Hindi ko nga lang pwedeng sabihin na naging assistant ako ni Carlo dahil tsak na malalaman ang katauhan ko. Sa tulong ng kaibigan ko kaya nakakuha ko ng mga documents na Almonte ang apelido ko at hindi Valdez. Kung hindi ako matatanggap ayos lang, wala namang masama kung susubukan ko pa rin. You know me, dadaanin ko na lang sa pagsagot. Maybe, madalang interviewer sa katalinuhan ko.
Para kang nanay kung magpaalala. Itinirik ni Aliana ang mga mata. Confidence to the highest level, bestie. No, wala na ngang beauty. Kaya confidence na lang and brain ang may papakita ko. Mag-best friend talaga tayo. Appear! Nag-appear kami ni Aliana kasabay ng malakas na tawanan. Ang tanging hiling ko lang ay ang matanggap ako bukas. Magiging malaking tulong para sa amin ni Lander ang malaking sahod sa pagiging assistant. Makakapag-ipon din ako sa pangarap ko na makapagpatayo ng cake shop. At sana lang, kasi mabait ni Sir Carlo ang magiging boss ko. At kahit na siya pa ang pinakagwapo na lalaki sa buong mundo, hindi ako mahuhulog sa kanya. Sunod-sunod na pagtunog ng alarm ko ang nagpagising sa akin. Isang oras na mas maaga sa pangkaraniwang gising ko dahil ngayon ang araw ng interview ko at kailangan ko ayusin ang sarili ko na pagiging nerd. Tuwing lalabas ako, nasanay na rin ako na ganitong ayos ko. Isang linggo na simula nang maging si Amira, the nerd ako. Nasanay na ako sa mga mapanlait na tingin ng mga tao. Good morning, Sal. Ito na ang araw na kailangan mong galingan para matanggap ka kahit na ibang itsura mo. Pagkausap ko sa sarili ko. Simula kagabi nakakaramdam na ako ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Bumangon ako at ilang beses na ginalaw-galaw ang katawan ko para tuluyang magising ang diwa ko. Pumasok ako sa banyo at mabilisang naligo. Suot ko mahabang palda na umabot hanggang sa bukong-bukong ko na kulay itim at white long sleeve naman ang pang-itaas ko. Inilagay ko ang fake na nunal sa kaliwang pisngi ko. Makapal na kilay at sinuot ko na rin ang itim na salamin kahit hindi naman malabo ang mata ko. Ilang beses pa akong umikot sa salamin para makita ang ayos ko. Hanggang kailan ka magiging Amira na nerd? Pagkausap ko sa reflection ko sa salamin, bigla akong nakaramdam ng lungkot at awa sa sarili ko kasabay ng pagpatak ng luha ko na mabilis kong pinunasan. Huwag kang umiyak, Amira. Darating ang araw na magiging maayos din na lahat. Mahina akong turan. Hindi ko kailangang kaawaan ang sarili ko dahil kailangan ako ng kapatid ko si Lander. Kailangan ko siyang alagaan at protektahan. Lumabas ako ng silid ko at nagtungo sa silid ni Lander. Hinalikan ko siya sa noo bago ako lumabas ng silid niya. Amira! Tita naman, nakakagulat ka. Huminga ako ng malalim para mawala ang malakas na kabog ng puso ko sa pagkagulat kay Tita Amelia. Pasensya ka na, Amira. Kahit kailan talaga'y magugulatin ka. Hinagod ni Tita Amelia ng tingin ng kabuuan ko. Napailing-iling siya at saka ngumiti. Simula nang bumalik kami ni Lander sa Maynila, agad kong kinausap sa Tita Amelia na tumira na sa apartment kasama namin ni Lander na agad namang pumayag. Hindi ako sanay na ganyan ang itsura mo. Sa ayos mong yan, parang ibang tao ka. Mas sanay ako na makita ang malaanghel mong mukha. Tita Amelia, kailangan kong gawin ito para sa kaligtasan namin ni Lander. Kayo na po ang bahala kay Lander, Tita. Kahit hindi namin kadugo si Tita Amelia, siya ang tumatayong ina namin ni Lander. Simula nang mamatay si Mama. Matandang dalaga si Tita Amelia at tinuring niya kaming anak. Ako nang bahala kay Lander. Sobrang mo talagang mahal na mahal ang kapatid mong si Lander. 11 ang kapatid mo kaya nakikita niya na ang sobrang pag-aalaga mo sa kanya. 23 ka na, wala ka pang boyfriend. Hanggang ngayon, huwag kang gumaya sa akin. Narinig ko na naman kay Tita ang mga katagang lagi niya ipinapaalala sa akin, ang edad ko at ang pagiging matandang dalaga niya. Wala pa sa isip ko ang pagbaboyfriend simula nang masaktan ako sa unang lalaking minahal ko. Hindi na ako muling nagtiwala sa mga lalaki. Tita, wala akong panahon sa mga ganyang bagay. Alis na ako, Tita. Baka malit ako sa interview ko. Baka lalong hindi ako matanggap. Kumain ka ng almusal bago ka umalis. Nakapagluto na ako. Wala na akong oras kumain, Tita. Baka matraffic ako. Salamat, Tita. Saka na lang ako kakain pagkatapos ng interview. Nagmadali na ako makalabas ng bahay. Kahit isang oras pa bago ang time ng interview ko, mas gusto kong maaga ako. Patingin-tingin ako sa orasang pambisig ko nang malapit sa traffic ang bus na sinasakyan ko patungong Alabang. Kalahating oras na lang bago itinakdang interview ko, nasa bus pa rin ako. Nang makita ko ang nagtatayugang building, sa di kalayo ay bumaba na ako. Naisipan kong maglakad na lang kaysa maghintay na umusad ang bus na sinasakyan ko. May pagmamadali ang bawat paghakbang ko at nang marating ko ang building na sinabi ni Aliana, tagaktak na ang pawis ko. Y&L Realtors Corporation ang nakaukit na pangalan sa matayog na building sa harapan ko. Bakit parang pamilyar ang pangalan ng building na ito? Hindi pa naman ako nakakapunta dito. Ani ko sa isip. Manang, anong tinatayo-tayo mo dyan? Bawal dito magbenta ng kung ano-ano. Turan ng lalaki na nakatayo sa may pintuan ng building. Sa uniform na suot niya ay nakakatiyak akong guard siya. Grabe ka namang makamanang, kuya. 23 pa lang po ako. Saka may interview po ako dito ng 10 a.m.
Tiningnan ako ng lalaki mula ulo hanggang paa. Mukhang hindi pa siya naniniwala na may interview ako. Sigurado ka ba, miss? Na dito ang punta mo? Nakikita mo ba ang mga suot ng mga pumapasok dito? Tinasan ko ng kilay ang lalaki. Alam ko dahil sa itsura ko kaya hindi siya naniniwala sa sinasabi ko. Grabe ka naman, kuya. Ano bang masama sa suot ko? Ang ganda kaya. Kuya Arthur, kaibigan ko yan, si Amira. May interview siya ngayon. Hinila na ako ni Alyana papasok sa loob ng building. Nang lingunin ko ang lalaki, nakikita ko ang malintingin nito na may panlalait. Dapat masanay na ako sa mga taong katulad niya dahil sa itsura ko ngayon. Kamukha ko na yung sikat na palabas noon sa TV na si Beta La Fea. Kanina pa kita hinihintay. Alam mo bang si Big Boss na mag-i-interview ng mga applicants ngayon? Kanina nagulat kaming lahat sa biglang pagdating niya dito. Sa Makati ang main office niya kaya pag natanggap ka, doon ka din papasok. Naku, nagkakagulo na naman ang mga kababaihan nang dumating sa boss. Kaya nasagap ko agad ang balita na siya mag-i-interview ng mga applicant. Sa 15 na aplikante, ikaw lang ang ganyang manamit, bestie. Ngumiti sa Alyana sa huling sinabi niya. Sige, laitin mo pa ako. Para kasi kuyang guard kanina, tinawag pa akong manang. Subukan mong tumawa, hindi na kita paglulutuan ng paborito mong adobo pag nagpunta ka sa apartment ko. Sorry na, bestie. Maganda ka pa rin naman sa paningin ko kahit ganyan ang itsura mo. And behind that manang ay ang natatagong maganda at malamodel kong BFF. Ngumisi si Alyana. Pinaikot ko ang mata ko. Ihatid na kita sa 10th floor kung saan gagawin ang interview ni Big Boss. Bigla ako nakaramdam ng kaba. Napahawak ako sa tapat ng dibdib ko sa malakas na kabog ng puso ko. Himala ang BFF ko. Mukhang kinakabahan. Sanay ka naman sa ganitong mga interview ah. Bakit kinakabahan ka? Hindi ko alam bakit ako kinakabahan. Tang sagot ko kay Alyana. Nang makarating kami sa 10th floor, pinagtitinginan ako ng mga babaeng nakaupo sa mahabang upuan. Nakikita ko ang pagbubulong-bulungan nila habang nakatingin sa akin. May mga tumatawa din. Good luck, bestie. Kayang-kaya mo yan. Malakas ang pakiramdam ko na matatanggap ka. Salamat, best. Umupo ako sa bakanteng upuan sa pinakahuli. 10 minuto pa ang tinagal bago nag-umpisang tawagin isa-isa ang mga aplikante. Tiningnan ko ang mga aplikante na kasama ko. Ayos na ayos ang kanilang pananamit. Ang iba ang ikli ng mga skirt na suot at halos kita na ang mga cleavage. Meron ding ang kakapal ng makeup. Pinatirig ko ang mga mata ko. Hay, mukhang tayong dalawang mahuhuli sa interview. Ako nga pala si Berna. Ikaw? Amira? Oo nga, mukhang abutin pa tayo ng ilang oras dito. Hindi pa naman ako nag-almusal. Mukhang mabait si Berna at maayos ang pananamit. Katulad ko, mukhang sanay din siya sa ganitong interview. Ako din. Saka na tayo kumain after ng interview. Ang balita, ang mismong CEO mag-i-interview sa atin. Good luck sa atin. Ang mga babaeng lumalabas sa pintuan kung saan ginagawa ang interview parang mga kinikilig at malalaki ang ngiti sa labi. Nakakaramdam ako na maaaring may natanggap na. Nang lumabas si Berna, namumula ang kanyang pisngi at katulad ng mga nauna, para din itong nakakita ng lalaking hinahangaan. Para itong naglalakad sa alapaap. Ano bang problema ng mga babae ngayon? Bakit parang nakakita ng sobrang gwapong lalaki na tipong makalaglag pa nga? Ani ko sa isip. Miss Almonte? Napatayo agad ako nang tinawag na ang pangalan ko. Nakakaramdam na rin ako ng gutom sa tagal ng interview sa mga nauna. Binuksan niya ang pintuan at pinapasok ako sa loob. Ang lakas ng kabog ng puso ko. Nakatalikod ang upuan ng kung sino man ang nag-i-interview sa akin kaya hindi ko siya nakikita. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Good morning. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang pinaikot niya ang upuan at makita ko ang lalaking bastos at lalaking nagmulat sa isipan ko sa makamundong bagay. Ang lalaking lagi kong napapanaginipan. Napasimangot ako. Gusto ko nang makaalis. Kung siya magiging boss ko, wag na lang. Baka kung ano-ano pang masaksayan ko sa opisina niya. Ani ko sa isip at tumaas ang kilay ko nang pumasok sa isipan ko ang nakita ko. 1 taon na ang nakakaraan pero hindi mawala-wala sa isip ko. Miss Almonte, of all the applicants, ikaw lang ang ganyang manamit. And the way you look at me seems like ayaw mo sa nakikita mo. Or should I say, you don't like me. Am I right? Nakatayo pa rin ako sa may pintuan. Hindi ko maihakbang ang paa ko para makaalis na sa loob ng silid na ito. Ayoko maging boss ang katulad niya. Baka sumakit lang ang ulo ko sa kanya. Muling tumaas ang kilay ko at sumimangot ako. Tumalikod na ako at bubuksan ko na ang pintuan ng You're hired, Miss Almonte. You can start tomorrow. I badly need an assistant. Gulat na gulat ako. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Bakit ako? Ang alam ko mahilig siya sa mga babaeng sexy kung manamit at maganda. Katulad ng assistant niya noon.
Kaya nakapagtataka na ako ang napili niya. Kung hindi ko lang kailangan ng trabaho, hindi ako papasok bilang assistant niya. Lumingon ako sa kanya. Why me? Hindi ko na napigilang itanong. You want an honest answer, Miss Almonte? Hindi ako nagsalita. Hinintay ko lang ang sasabihin niya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at tumawa na ikinainis ko. Sinamaan ko siya ng tingin. Kahit naman nakakaramdam ako ng kaba, kailangan ko magpakita ng tapang katulad ng sinabi ni Aliana. Dahil kung ikaw magiging assistant ko, marami akong trabaho na magagawa. Do you know why? Why? Mataray kong tanong. Because I'm sure I'm not gonna feel lost toward you, Miss Nerdy. Sa mga talaga na ugali na lalaking to, napakabuli ni bastos pa. May hinakunturan. May sinasabi ka, Miss Almonte? Wala po, sir. What time po ba ako mag-start? 8 in the morning. Dapat nasa office ka na. Tomorrow, sa Makati ka mag-report sa main office ko. They will give you all the information paglabas mo ng silid na ito. Okay, sir. Hindi ko na hinintay na magsalita pa siya. Agad na ako lumabas ng opisina niya. At ngayon nga, heto ako ngayon, 2 buwan ng assistant ng playboy na si Sir Johan Lupert na lagi akong pinahihirapan at pinagtatawanan. Kasalukuyan. Anong oras na naman kaya ako makakauwi? Ang sama-sama niya talaga, lagi dala ako pinapahirapan. Turan ko habang nakaharap sa tambak na papel sa lamesa ko na pinapagawa ng boss kong babaero, conceited at mapanglait. Tuwing papahirapan niya ako, sa isipan ko lang siya nagagawang tawagin ng kung ano-ano sa sobrang pagkainis ko sa kanya. Ilang beses ko na siyang pinagsusuntok sa isipan ko. Sa loob ng 2 buwan na pagiging assistant niya, wala siyang ibang ginawa kundi ang pagtawanan at pahirapan ako. Pinagsisisihan kong tinuloy ko ang pagiging assistant niya. Kung hindi ko lang kailangan ng pera para sa gamot ni Lander, matagal na ako nag-resign. Miss Almonte, kailangan mo tapusin ang mga binigay ko sa iyong document. Huwag kang uuwi hanggat hindi pa tapos sa mga iyan. I want that on my desk tomorrow morning. Ilang beses nilang sinabi iyon. Kagagaling lang namin sa conference room kung saan ginanap ang meeting. Okay, Sir Lupert. Kung gusto niyo, dito na ako matulog para matapos lang itong sandamakmak na files na pinapatapos niyo. Nakita ko ang pinipigilan niyang pagngiti. Ikinasasaya niya ata ang pahirapan ako. Are you complaining, Miss Almonte? You can sleep in here. Baka magkalat ka pa ng ano, sir? Kapangitan? Huwag po kayo mag-alala. Tatapusin ko ito ngayong araw kahit abutin ako ng hating gabi. All the revised files will be on your desk early in the morning. Pagpuputol ko sa iba pa niyang sasabihin. Alam kong yun naman ang sasabihin niya. Bigla itong natahimik at titig na titig sa akin. Ang mata niyang nakapangihina ng tuhod. Tuwing tinititigan niya ako, kakaiba ang tibok ng puso ko. Ang titig niyang parang matagal ko nang nakita. Parang hindi lang 2 beses ang pagkikita namin. Hindi ko alam kung bakit may pakiramdam ako na matagal ko nang kilala si Mr. Lupert. Nasasaktan ako sa mga panlalait ng mga tao na nakapaligid sa akin kahit alam kong hindi ako ang Amira the Nerd sa totoong buhay. I thought I could handle all the insults pero masakit pa rin pala na sa araw-araw makakarinig ka ng mga masasakit na salita sa mga taong nakapaligid sa akin dahil sa itsura ko. Kung noon puro papuri at paghanga ang naririnig ko sa mga tao, ngayon pinagtatawanan at inaalipusta ako dahil sa ayos at pananamit ko. I didn't say that. That's an important document kaya ako pinatatapos sa iyo. And I need that tomorrow. Magpaliwanag ka sa judge. Alam ko naman yun ang sasabihin mo, Mr. Johan Lupert, the devil. Tura ng pakialamera kong konsensya na sinang-ayunan naman ang isip ko. Being an assistant of Johan Lupert is exhausting. Nakakapagod na nga sa dami ng pinapagawa niya, nakakapagod pang ilang beses akong napapaaway sa mga babaeng pumupunta sa opisina kapag ayaw niyang harapin o ayaw harapin ng boss kong babaero. May sasabihin ka pa ba, sir? Tanong ko nang hindi na ito nagsalita at nakatingin na lang sa akin. Just do your job para hindi na ako paulit-ulit na sinasabihin ka na ayusin mo ang trabaho mo. Pinaikot ko ang mata ko sa pagkainis sa kanya. Inaayos ko naman ang trabaho ko. Gusto niya lang akong pahirapan at mukhang masaya siya sa ginagawa niya sa akin. Did you just roll your eyes at me, Miss Almonte? Hindi po, sir. Masakit lang ang mata ko. Nakikita kasi kita. Ang sarap mong sapakit. Hininaan ko ang mga huling salitang lumabas sa bibig ko dahil baka lalo niyang dagdagan ang trabahong pinagagawa niya sa akin. Don't roll your eyes again at me. Hindi magandang tingnan pag ikaw ang gumagawa. Not like a beautiful lady looks cute when they do that. Ang makapal mong kilay pag nagsasalubong nakakapangilabot. Tura nito, kasabay ng tawang mapanglait.
Johan, the devil talaga. Huyo ka sa akin pag nakita mo totoong ganda ko. Baka maglaway ka pa. Bulong ko. Stop murmuring, Miss Nerdy. Kaya ang tagal mong matapos sa trabaho mo dahil nakatunganga ka. Tura nito, sabay talikod. Kinuha ko ang folder sa ibabaw ng mesa ko at inakmanghahampasin ko siya sa likuran na bigla itong lumingon. What are you doing? Hahampasin ko po yung malaking langaw, sir. Hindi niyo ba nakita? Pagdadahilan ko at inihampas ko sa mesa ang folder na hawak ko. Miss Almonte, I never see a fly in this building. Do your job. Hindi yung nakatunganga ka pa dyan. Johan, the devil. Madapa ka sana. Bulong ko. Napangiti ako nang mabangga ito sa glass wall ng opisina nito. Sinamaan niya ako ng tingin na lumingon siya sa akin at makita ang pagngiti ko. Pumasok ito sa loob ng opisina niya saka ako naupo para harapin ang sandamakmak na papeles na nasa harapan ko. Buti nga sa kanya. Sama kasi ng ugali niya. Karma is real. Mahina akong turan. Huminga muna ako ng malalim bago ko sinimulan ang trabaho ko. Nagpapasalamat ako na kahit salamin ang pagitan ng loob at labas ng opisina niya, hindi ko nakikita ang mga kababalaghang ginagawa niya sa loob dahil lagi nakasara ang mga blinds dito. Abalang-abala ako sa ginagawa sa computer nang tumunog ang telepono na nasa ibabaw ng mesa ko. Ang phone extension sa loob ng opisina ni Johan the Devil. Ano na naman kayang iuutos niya? Paano ako matatapos sa mga ito kung panay ang utos niya sa akin? Tumayo ako at bubulong-bulong na naglalakad patungo sa opisina niya nang maibaba ko ang telepono. Miss Almonte, come to my office. Panggagaya ko sa sinabi niya. Kumatok muna ako bago ako pumasok dahil kabilin-bilin na niyang kakatok muna ako bago pumasok sa opisina niya kung saan gumagawa siya ng mga kalandian. May ipag-utos po ba kayo, sir? Bring this document sa HR and after, pumunta ka sa office ni Mr. Alvarez sa 4th floor. Kunin mong hinihingi kong document sa kanya. Inabot niya sa akin ang isang folder at pinasadahan na naman ang tingin ng katawan ko at nakita ko ang pagtaas ng sulok ng labi niya. Huwag mo nang pigilan ang tawa mo, Johan the Devil. Ani ko sa isip ko. Okay po, sir. Bago ako tumalikod sa kanya, nakita ko pa ang nakakalokong ngiti niya. Alam ko sa mga iniuutos niya sa akin, gusto niya lang akong pahirapan. Lumingon ako sa kanya at matamis ko siyang initian. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha niya at tumitig sa akin. Noon pa man, laging sinasabi ng karamihan na nakakaakit ang ngiti ko. Ipapakita ko sa kanyang hindi ako susuko sa anumang pagpapahirap na gawin niya. Get out now, Miss Almonte. Huwag mo akong ngingitian ng ganyan. It's so annoying. Lihim ako napangiti na makita ang pagkaasar niya sa akin. Tama sa Aliana, dapat magkaroon ako ng konting tapang dahil sa boss kong bully at sa mga taong mapanlait sa building na ito. Ako na ngayon, si Amira na nerd, kaya dapat maging matapang na ako para harapin ang mga taong nakapaligid sa akin. Dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ko ititigil ang pagkatao kong ganito. Johan's POV. I don't know what I was thinking hiring her as my assistant. Sa lahat na naging assistant ko, siya ang may kakaibang itsura. The day of the interview, nakita ko sa mga mata niya ang pagkadismaya nang makita niya ako na ipinagtaka ko ng husto. Disgusto nakita ko sa kanya at hindi paghanga sa akin, hindi katulad ng mga nauna sa kanya. I got tired of a woman na laging gustong makuha ang atensyon ko at inaakit ako. Kahit sinong lalaki matutukso sa mga ginagawa nilang pangaakit, kaya siya ang pinili ko because I know hindi ako magkakainteres sa kanya. And I knew na I will never feel lost over her. Sa kauna-unahang pagkakataon ako mismo ang nag-interview sa magiging assistant ko na pinagkakatiwala ko lang noon sa HR. I was shocked when I saw her that day. May mga babae pa pala sa panahon ngayon na balot kong manamit. She looks so different. She looks funny with how she dressed up. But above all, that I pick her to be my assistant because hindi ko nakitaan ng anumang paghanga sa mata niya para sa akin. I'm tired of women ruling over me na kahit sa loob ng opisina ko, they want me to do them. Every time I look into her eyes, I have a strange feeling that I've known her. Her smile is killing me. Miss Almonte, bilisan mong kilos mo. I need the document from Mr. Alvarez as soon as possible. Klarabas niya lang nang ipatawag ko siyang muli sa loob ng opisina. Kinatutuan kong nakikita na naiinis siya. Lihim ako napangiti sa nakikita kong pagkainis niya. Siya lang ang naging assistant ko na pinapahirapan ko ng husto dahil mukhang baliwala sa kanya ang galit ko at naiinis ako tuwing niningitian niya ako. Okay, sir. Turan niya at muling umiti sa akin. Get out! Don't! Stop smiling like that! So annoying! Pangit ang ngiti mo! Lumungkot ang mukha niya. Nakaramdam ako ng awa. With her,
I became harsh in the way I talked to her kasi hindi ko nakikitaan ng takot sa mukha niya at matamis akong niningitian tuwing napapagsabihan ko siya. Stop mumbling and go now. Kanina pa ako pinalalabas sa opisina niya. Siya itong kausap ng kausap sa akin. Lihim ako napangiti sa tinuran niya. What did you say? Wala po sir. May sasabihin pa po ba kayo? Ngumiti na naman siya na ikinatitig ko sa kanya. Get out now! Sigaw ko. Nakatingin pa rin ako sa pintuang nilabasan niya. Napailing-iling ako bago ko ibinalik ang tingin ko sa dokumentong pinag-aaralan ko. Nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan, hindi ako nag-angat ng tingin nang sa pag-aakalang si Miss Almonte ang bumalik. How many times do I have to tell you, Nerdy, to knock first? Babe, who's Nerdy? Nag-angat ako ng paningin nang marinig ko ang tinig niyang malamyos. Sheila, kailan ka pa nakabalik? Si Sheila ang kababata ko at katulad ko'y pareho kaming ayaw ng commitment. We do, but we don't commit to each other. Ang alam ng lahat kasintahan ko siya. Last night ako dumating. Did you miss me? I miss your big body down there. Mapang-akit niyang turan habang naglalakad palapit sa akin. Nang marating niyang kinaupan ko'y inurong niya ang swivel chair ko. Umupo siya sa mesa ko at hinila ang kinaupan ko. She spread her legs kaya kitang-kita ko na ang pagkababae niya. Napangisi ako. Sheila is wild pagdating sa sex kaya gustong-gusto ko siya. Ayaw na ayaw ko sa babaeng walang karanasan na kailangan ko panturuan. I like women like Sheila na magaling magpaligaya. You don't have to ask me why I don't wear underwear. Ayokong mahirapan ka pa na magtanggal. She grinned and winked at me. Nasa mainit kaming tagpo ni Sheila nang biglang bumukas ang pintuan. Nanlalaki ang mata ni Amira nang makita niyang ginagawa ko. Hindi ako tumigil. Hindi ko inalis ang tingin sa kanya habang mabilis akong gumagalaw sa likuran ni Sheila. This is how I do woman, Miss Almonte, na hindi mo mararanasan dahil walang lalaking gugustong angkinin ka. Turan ko. Pinalo ko na ilang beses ang pangupo ni Sheila. Namumula ang mukha ni Amira at nakatulala na nakatingin sa amin. Malakas ang mga ungol at mura ni Sheila. You like the live porn you're watching, Nerdy? Biglang natauhan si Amira. Nagmamadaling tumalikod. Sa pagmamadali bumangga ito sa dingding. Hawak-hawak nito ang noo na lumabas ng opisina ko. Agad akong tumigil sa ginagawa ko kay Sheila. Bakit ka tumigil? Hindi mo ba nakita na may taong nanonood sa atin? So what? I don't care. Who's that ugly woman? Bigla akong nawala ng gana. Biglang naglaho ang init ng katawan ko. Fix yourself, Sheila, and leave. Marami pa akong trabaho. You're unbelievable. Can I stop by your condo tonight? May lakad ako mamayang gabi. I'll call you. She sighed. Umalis si Sheila na bagsak ang balikat. Hindi ko alam kung bakit bigla akong pinanlamigan. Nawalang bigla ang init ng katawan ko. Napangiti ako nang pumasok sa isipan ko ang mukha ni Amira na pulang-pula at nanlalaki ang mata. Looks like Nerdy is stunned by what she saw. Mahina akong turan at muli akong napangiti. Ilang beses niya na ba akong nakikita sa ganitong sitwasyon? Naging malupit na naman ako sa mga binitawan kong salita sa kanya. Dapat masanay na siya sa mga nakikita niya. Nakakatawa ang mukha niya tuwing nasasaksihan niya ang makamundong bagay na ginagawa ko sa loob ng opisina ko. Muli akong napangiti. Amira's POV. Amira, bakit nakatulala at namumula ka? Ayos ka lang ba? Turan ni Lucy ang naging kaibigan ko dito sa kumpanya. Ayos lang ako. May ano kasi, may naalala lang ako na nakakakilabot. Kahit na anong gawin ko, hindi mawala sa isipan ko nakita kong ginagawa ni Sir Johan sa opisina niya. Ang titig niya sa akin habang may ginagawa siya sa likuran ng babae ay nagparamdam sa akin ng kiliti. Para siyang nangaakit sa uri ng tingin niya. Kinuha ko ang baso ng tubig at halos mga lahati ko ang laman nito. Pakiramdam ko yung init-init ng katawan ko at nanunuyo ang lalamunan ko sa mga nasaksihan ko kanina. Gusto mong maranasan ang mga yun? Aminin mo. Tanong ng pakialamero kong konsensya. Hindi no! Naibulalas ko. Ayos ka lang ba talaga, Amira? Anong ginawa ni boss sa'yo? Nanunodyong tinignan niya ako. Tigilan mo nga ako. Ayos lang ako. Mukhang gustong-gusto ng babae ang ginagawa ni Sir Rupert sa kanya. Ikinabigla ko din kanina na ang sikat na modelo pala na si Sheila ang kasama ni Sir Rupert at ang matagal niya ng kasintahan. Baka naman si boss ang naiisip mo. Huwag ka na tumulad sa mga babae sa kumpanya na nahuhumalig sa kanya.
Ang katulad natin na hindi kagandahan dapat huwag nang humanga sa katulad niyang mahilig sa maganda at malamodelo ang katawan. Nakilala mo naman na sigurong matagal niya ng girlfriend na si Ma'am Sheila. Sobrang hot at modelo. Kaya ngayon pa lang pigilan mo na sarili mo na humanga sa kanya. Dahil ang katulad natin, hindi niya gugustuhin. Gusto ko sabihin kay Lucy na kilala ko ang girlfriend ni Sir Rupert at kitang-kita ko rin ang ginagawa nila sa opisina pero minabuti kong sarilinin na lang ang mga nakita ko. Ilang beses ko nang nasaksihan mga ginagawa ni Sir Johan sa opisina niya at iba't ibang babae ang kalandian niya. Hindi ata marunong mahiya ang boss ko. Parang sinasadya nitong ipakita sa akin ang kahalayan niya.